Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga issue sa lipunan. At eto, pinakamatinding nangyari ngayong araw na ito ay napatunayan po na talagang nagkasala ang lintik na gobyerno na ito. Dahil illegal po ang kanilang ginawa, walang basihan. Ito po ay labag sa ating mga batas. Yan po ay ayon mismo sa proclamation o press con ni Senator Amy na ito naman po ay pinag-aralan na mabuti dahil ito ay dumaan ho sa hearing. Okay ho? Mga kababayan, ulitin ko po ha, para lamang po sa kaalaman ng iba. I-discuss po natin ito, hindi po ibig sabihin ating pong kinakampanya si Senator Amy Marcos. Hindi po yun ang issue. Ang issue po dito ay pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. May mga tama ho sinabi si Amy Marcos at kailangan ho nating palakpakan. Let's give credit where the credit is due. Parang gano'n na yun. Maintindihan nyo na. Diba? Sabi nga basta kung ano yung tama lang, palakpakan natin. Pag mali, banata natin. Hindi ho yung tao ang pinupuri natin dito kung hindi po yung kanyang ginawa. Tama po yung hearing at dyan po na bulgar na masasabi nating talagang may illegal sa ginawa ng gobyerno natin patungkol po dito kay Pangulong Duterte. Ngayon, ito ba'y sapat na? Ayan pag-uusapan natin unya-unya. Ha? Pero bago natin pag-usapan yun, atin po munang talakayin kung ano ba yung sinabi ni Senator Amy. Doon, according doon sa kanyang konklusyon sa hearing. Okay ho? Pag-usapan natin yan, bago ho tayo magsabi na ito ba'y sapat na? Ito ba'y kulang na? Gayon pa man, kung gusto ninyo magkomento na kagad yan, hindi pa natatapos tong video, pwede naman. Wala namang pong problema doon. Dahil kayo naman ay malayang makakakomento dito sa ating video. Unlike po sa gobyerno na ito na tila wala ng kalayaan. Okay? Pero dito, malaya ho kayo. Hindi ko unless makita ko na kayo ay troll lang. Ha? Kasi pag troll, alam nyo na may ibig sabihin yun. Fake account, gumawa ng account para mamburat. Mali. Sorry naman. Basta ganun, ha? Basta ho pag kayo ay ginagawa nyo lang yan kasi trabaho ninyong gumawa niyan dahil binabayaran kayo pag nagkomento kayo, yari kayo sa akin, ha? Okay, tuloy. Simulan na natin tong kanyang revelasyon, ha? So, as far as the investigation goes, this is the timeline and we're happy to share it with you. In the meantime, at yan po ay ating pong itatagalog, ipapaliwanag ho sa lingwaheng mas maiintindihan po natin. I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the international. Ayan. Una-una, walang legal na obligasyon ang Pilipinas na mag-turn over po si Pangulong Duterte. Okay? So, pag sinabi mong walang legal, anong kabaligtaran nun? Illegal na dinala po si Pangulong Duterte sa ICC. Yan ang malinaw na establish ho ni Senator Amy. Illegal po talaga ang pagpapadala ng gobyerno natin sa bansang sa ICC po. Ngayon, baka sabihin nung iba, wala na, tapos na, nagagawa pa ba tayo dyan? Importante rin po ito kasi it will be known in the whole world that the Senate hearing conclusion ay illegal ang ginawa. Importante pa rin po ito. Kahit sabihin na natin, although may ibang mga kumukontra na wala na, tapos na yung iyak-iyak mo, wala na, tsaka pakitang tao mo lang yan. Oo, tama naman kayo doon. Pero, gayon pa man, importante ho ito. Ako ito lang sa akin. Ako, matagal na akong hindi Marcos at lalong never ako nakumbinsin nito na at alam kong talagang nambubudol sila. Pero gayon pa man, ibigay naman natin yung tamang credit dito sa alin na ito. Dahil kahit papaano po, dahil dyan sa hearing na yan, malalaman ng buong mundo na ang senador natin ay sinasabing illegal ang ginawa ng gobyerno. Importante yan. That's an important element sa mga mangyayari ho. Maaring, ewan ko kung ito ba'y makakumbinsi sa ICC na ibalik si Pangulong Duterte, pero gayon pa man, sinasabi ng Senado, sandali, mali, walang basihan, illegal po yung ginawa.
mantakin mo maririnig yan ng ibang bansa. Maririnig yan at sasabihin, isa sa mga i-report nila, when they report this itong instance na nangyari kay Pangulong Duterte, sasabihin nila, the senators concluded that it was illegal. And ito pa matindi. Kapatid ito nung Pangulo. Pag nabalita yan sa ibang bansa, that would be a big issue. Mantakin mo yung mismong kapatid nung namumunong nagdala kay Duterte ay sinabi niyang illegal. Naintindihan nyo? Yung bagang pananaw ng ibang bansa, napaka-importante. Yan na kasing kailangan natin ipanalo ngayon eh. Yung pananaw ng ibang bansa. Yung dito sa Pilipinas, alam naman po natin eh. Alam nyo, dun sa aking isang video na in-upload, talagang ang sinasabi doon, mga Pilipino, kumbinsido. Siguro 90% kumbinsido na, panoorin nyo nandyan yung video sa aking channel, Banat Bay, na kumbinsido ang mga Pilipino na talagang dapat ibalik si Duterte sa Pilipinas. Okay? No question na dyan. Importante yung international community. Ito, malaking impact nito. Aside from these are senators, mantakin mo kapatid mismo nung nagdala kay Duterte, sinasabing illegal yun. O, di ba ho? Malaking bagay po yun. Kaya, I know, masama loob natin kay Amy dahil kapatid niya po yan. Gayunpaman, wag naman nating awayin to the point na baka naman ma-frustrate lang at buti nga may kumikilos pa kahit pa paano sa Senado. Di ba ho? Yung ibang mga tinulungan ni Pangulong Duterte nga. Diba, buti pa ito. Kahit pa paano, mga bilyar, siyempre si Cayetano, yan mga hindi kapartido, and yet, tumutulong ngayon sa pagbubulgar na there is something wrong, there is no due process na naganap. Malaking bagay po yan, silang nag-iingay. Ano yun na natin, purihin na natin yung kanilang ginagawa para at least man lang mas maengganyo pa yung iba. Tingnan nyo na pagka maganda ang kasi minsan kasi tayo medyo, alam mo yun, maaaring tingnan natin kagad ng negatibo pagka iba yung nagsalita hindi natin kasamahan o hindi natin pareho ng kulay, titignan kagad natin na masama. Wag naman po, kasi akala ko ba gusto natin makakumbinsi pa ng mga iba, 'di ba, na maaring sumama sa ating laban. Kasi hindi ho ito labanan ng kulay. Ito ho'y labanan na ho ng sino ba ang nasa tama, sino ho ba yung naniniwala na sandali nasagasaan ng sovereignty namin. Itong mga nagsasabing nasagasaan ng sovereignty natin, abay samahan natin, 'di ba? Abay engganyohin natin. National Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. Ayan malinaw yan. Ang natanggap ay isang diffusion notice lamang, hindi opisyal na kinumpirma ng Interpol. Ito. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution. Ayan, malinaw ito. Walang verifikasyon. Okay? Ng Interpol mismo. Yan yung ginagamit kasi ng putang inang gobyerno to Sinasabi nila na sumusunod lang kami sa Interpol. Wala ngang verification na sumusunod sa Article 3 ng Konstitusyon ng Interpol. Hindi ho verified. Hindi ho nagsabi ang Interpol na, tama, utos namin yan, sinusunod lang namin yung Article 3. Okay? So sinasabi mismo dito sa pagdinig sa hearing, natagpuan na walang verifikasyon sa Interpol. Di ba? Mantakin mo. Pagkatapos nilang salsalin yung issue na hindi naman namin yan hindi naman kami sumunod sa ICC. Kami lamang ay sumunod sa Interpol. Yan daw po ay isang bullshocks. Yun ang totoo. Forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President. Yan. Wala tayong obligasyon. Malinaw na malinaw po yan. Hindi tayo obligadong i-turn over si Pangulong Duterte. So what really happened? Tulad nga po ng mga sinabi ko ng mga nakaraang video, ang nangyari po talaga ay ginusto
ginisto ng gobyerno natin na i-turn over si Pangulong Duterte. Kasi wala naman, hindi tayo obligado. Kung hindi ka obligado, bakit mo ito turn over? Ibig sabihin lamang po, ginusto mo. Okay? Ang problema kasi sa gobyerno to, mga walang bayag. Yan ang totoo. Ayaw umamin at sabihin na lang nila, hindi. Talagang gusto namin i-turn over. Gusto na namin mawala si Duterte dito. Walang bayag ho para sabihin ho yung ganon. Yun ang katotohanan. Kasi nga, mahinang nila lang. Paano ba naman? Mahinang nila lang yung pinuno nila. So, wala ho silang balls. Okay? Wala ho. This is not a literal Para lang ho sa akalaman natin, pag sinabi kong bayag, hindi ho yung literal na bayag. Di naman po transgender o siya Ang ibig ko lamang po sabihin nun, walang balls, walang tapang, 'di ba? Walang tapang na sabihin na lang, aminin na lang. Uy, gusto namin mawala si Duterte dito, salot siya sa kampanya namin Ayaw pang aminin. 'Di ba? Ang dami pang palusot. Malinaw nga po na sinasabi dito, hindi tayo obligado. Rodrigo Ro Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute. So, malinaw dito, walang mandato para sa pagsuko o extradition sa ilalim ng Article 92 ng Rome Statute. Meron kasing extradition. Okay? Pero hindi po napapailalim yan sa Article 92 ng Rome Statute. Ibig sabihin, hindi po hindi pasok. Ganun lang kasimple. Hindi ho pasok doon sa Article 92. So saan kumukuha ng authority sa pagdukot sa ating Pangulong Duterte? Yun ang mga tanong dyan. A provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Yan ang matindi dyan. Walang malinaw na sinabi ang ICC o wala man lang sinabi o hiniling ang ICC na pasukuin si Pangulong Duterte. Kaya nga 'di ba, nung unang pagdating ni Pangulong Duterte doon, tinatanong nila, anong meron? Bakit nandito yan? Kasi nga, wala. Nagigets, hindi nyo ba naiisip? Eto hindi nyo ba naiisip, bakit September pa yung hearing? Hindi ba dapat agad-agad? Kaya mo nga pinasuko yung tao kasi i-hearing mo na Bakit September pa? Malinaw na sinasabi ngayon ni Senator Amy. Again, this is not my conclusion. This is Senator Amy's conclusion according doon sa hearing na ginawa. Ibig sabihin po, malinaw na hindi po hiningi ng ICC ang pagsuko o extradition ni Duterte. Kaya mga tarantado talaga yung dumukot kay Duterte. Mga illegal po yung ginawa nila. Ang linaw po niyan. Yan po ang konklusyon sa hearing. At sino po yung mga naandun? Si Torre, na uutal-utal, nung sumasagot kay tapos humingi pa ng tulong doon sa sekretaring bossing niya na DILG. Wala, uutal-utal. Bakit to? Hindi kasi nga, wala. Malinaw na hindi naman hiningi ng ICC ang ulo ni Pangulong Duterte. He was not expected to come there. Bigla na lang napunta doon. Mantakin mo? Bigla na lang napunta si Duterte doon. Hindi alam ng ICC. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. Ang ganda nung sinabi niya, ang lalim niyan. Ang sinasabi niya dito, mali ang argumento ni DOJ Secretary Remulla. Si Duterte inaakusahan ng crimes against humanity. Okay? Hindi war crimes.
Magkaiba yun. Crimes against humanity and war crimes, magkaiba yun. Kaya hindi maaaring gamitin yung international humanitarian law bilang batayan. Yan po yung ginagamit ngayon nila Remulla. Yung IHL na yan, yung International Humanitarian Law. Again, hindi po yan nag-a-apply doon sa kasong ikinaso nila, which is crimes against humanity. Ang application lang daw niyan ay, sabi ni Senator Amy, ay yung war crimes. Magkaiba po yun. Okay? Andali, kung war crimes, ibig sabihin, kaya nga war crimes, ibig sabihin, may war. Wala naman po. So, sinasabi ni Senator Amy, hindi applicable at mali ang argumento ni DOJ Secretary Remulla na ito ay isang international humanitarian law na paglabag. So, ibig sabihin, war crimes daw. Mali. Pambihira. Yan ang hirap eh. Yan ang hirap pagka talagang pinupolitika lang eh. Na nakikita ninyo kung ano yung mga kamalian na ginawa nila. Importante ho nating maunawaan to kasi alam nyo mga kababayan, para mas maintindihan natin kung bakit kailangan nating magreklamo. Kasi 'di ba kahapon diniscuss ko yung video na kung saan sabi ko nga may mga panawagan ng mga OFW na hindi mag-remit. Kasi ginagawa naman yan 'di ba? I mean, for example, sa Pilipinas, ginagawa nila yung tinatawag na hunger strike to prove something, 'di ba? Ngayon, ito mga OFW, gagawin po nila yung no remittance week starting March 28. Ngayon, ano hong dahilan? Napaka-importanting maunawaan natin na anong dahilan kung bakit natin ginagawa. Kasi hindi lang ho tayo gumagawa dahil lang gusto natin ibalik si Duterte. We have to learn and understand what is really happening so that pag tinanong tayo ng ating mga kababayan o even mga foreigners na sabihin yung mga ibang lahi na nakakasalamuha natin sa ibang bansa kasi OFW nga kayo, you can explain that what happened upon the conclusion dun sa hearing, it was illegal. Illegal na dinala si Pangulong Duterte sa dahig. At illegal dahil hindi ho pasok sa Article 3 ng Konstitusyon ng Interpol, hindi rin pasok sa Article 92 ng Rome Statute. So marami ho, tandaan ho natin yan para pag pinaliwanag natin, hindi ho tayo yung umuo lang tulad ng mga tanso. Yung mga tanso kasi tatanga-tanga yan eh. Hindi ko alam kung bakit yan kasi mga tatanga-tanga din yung mga vlogger nila eh. 'Di ba? Tuloy. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. Sabi niyo, malinaw ho 'yun ha. Hindi po 'yan ha. Hindi po 'yan yung ICC, yung akusasyon ng ICC ay hindi po under ng international humanitarian law. Okay? The second finding, Ayan, pangalawa. the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units. So malinaw ito, March 11 pa lang, nakikipag-coordinate na ang gobyerno. Okay? So, taliwas yan dun sa sinasabi ng kapatid nito na we will not coordinate, we will not do that, we will not do this, we will not ganyan. Taliwas sa sinasabi ng kapatid nito. On March 10, the National Security Advisor Anyo was already tracking the former president's camp. Ayan, malinaw yan. Tinatrack na daw ni Anyo. Naku po, patay ka Anyo. Nayari ka ngayon. Tinatrack na daw ni Anyo simula pa lang noong March 10. Nagmobilize na sila ng mga PNP. Before the arrest, even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, so bago pa lumabas yung arrest warrant ng ICC, ito malinaw ito. Bago pa lumabas yung arrest warrant ng ICC, may mga ilang opisyal na tinuturuan ng ICC
at sinasabing we will not coordinate with ICC pero makikipagtulungan kami sa Interpol. So the idea itself nanggaling doon sa mga opisyal ni Marcos. O mismong si Marcos, I'm not sure about kung nabanggit ni Marcos siya, pero malinaw dito sa Senate hearing na to, mismong yung mga opisyal ni Marcos sinasabi na tinuturuan ng ICC, we cannot coordinate with you kasi we are no longer under your authority, we are no longer part of ICC, kumalas na kami sa inyo, pero kung dadaan kayo sa Interpol, makikipag-cooperate kami. So anong ibig sabihin? Talagang ginusto ni Marcos. Malinaw pa sa malinaw. Ginusto ni Marcos at ni Romualdez na mag-coordinate ang ICC sa Interpol para makuha at madukot na si Pangulong Duterte. Yun ang sinasabi. Yun po ang naging isa sa mga resulta nitong hearing ni Amy. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa